at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at kaniyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikinabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, balugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na kinalugdan ni Jesus Nazareno ang isang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Kung tutuusin po, napakaliit ng halaga ng 2 kusing. Subalit para sa balo o biyuda, ito ay napakalaki at napakahalaga. Noong kapanahunan kasi ni Jesus, ang mga balo o biyuda ay tinuturing na kaawa-awa sa lipunan, sapagkat wala silang asawa na nagtataguyod sa kanila. Ang mga babae nung kapanahunan ni Jesus hindi maaaring magtrabaho. Sila ay nasa loob lamang ng kanilang bahay. Kaya pagmasdan ninyo itong mabuti. Ang mga mayayaman nag-abuloy ng malaki, pero baliwala sa kanila dahil marami pa ang natira sa kanila. Ang ibinigay nila ay ang labis o hindi na nila kailangan. Pero ang babaeng balo nagbigay mula sa kaniyang kakulangan. Binigay niya ang lahat. Nangangahulugang ito, maaaring kahit wala siyang pambili ng pagkain sa mga susunod na araw, ibinigay niya ang kahuli-hulihang kusing. Ang kaniyang 2 barya ay hindi lang pera.
Ito ay sumisimbolo ng kaniyang buong buhay at buong pagtitiwala sa kalinga ng Diyos. Kaya naman, ganito na lamang ang papuring ibinigay ni Jesus Nazareno sa balong ito. Dahil hindi lang barya ang kaniyang iniwan at ibinigay. Inihulog niya mula sa kaniyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Inihulog ng babaeng balo mula sa kaniyang kasalatan o kahirapan ang buo niyang kabuhayan. Kaya nga, ikinagalak ni Jesus ang hindi pangkaraniwang pagbibigay ng balong ito. Kahit maliit ang kaniyang ibinigay, napakayaman naman ng kaniyang puso dahil ito ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Isang pagbibigay na kahit maubusan ka, hindi ka nagrereklamo. Isang pagbibigay na kusa at hindi ka napipilitan. Isang pagbibigay na hindi labis o sobra. Isang pagbibigay na kahit maubusan ka, okay sa iyo. Dahil ang mahalaga, nakatulong ka at nakapagbigay buhay ka rin para sa iba. At ang nais ni Jesus Nazareno, magbigay tayo. Hindi dahil may sobra tayo, hindi dahil labis ang mga ito. Magbigay tayo sa puntong kahit mahalaga ang mga bagay o oras na ito, ibibigay natin alang-alang sa pagmamahal sa Diyos. Magpaparaya tayo dahil alam natin na ang pagbibigay ay daan sa buhay na walang hanggan. Dahil ang pagbibigay ay pag-aalay ng sarili. Dahil ang pagbibigay ang magbibigay din sa atin ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Mamaya, sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, alalahanin natin sa Jesus Nazareno. Naging katulad ng mahirap na babaeng balo. Hindi lang siya nagbigay kung ano ang labis sa kanya. Ibinigay ni Jesus Nazareno ang kaniyang buong katawan at dugo sa krus para sa ating kaligtasan. Ibinigay niya ang lahat-lahat para tayo ay mabuhay. Mga kapatid kay Kristo, lagi ko po itong sinasabi, huwag tayong matakot, magbigay at magbahagi. Uulitin ko po, huwag tayong matatakot na magbigay at magbahagi. Huwag tayong matakot maubusan alang-alang sa pagmamalasakit at pagdamay. Alam natin, ang Diyos ay ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. At ang Diyos natin, hindi kailanman nauubusan. Kaya't ang taong mapagbigay, mas higit na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Lagi po nating tatandaan na ang buhay natin ay isang pagbibigay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.